Nakakilabot at nakakahanga ang mga pahayag na ito ng ating isang kababayan na kung saan nga mga idol ay ipinagtatanggol ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos matapos na batikusin, matapos na sirain, matapos na yurakan ang pangalan ng ating Pangulo. At bukod pa nga mga idol sa pambabastos ay pilit na isinisigaw ng mga tao na kung saan nga mga idol ay makadidies na di umano nga mga idol ay gusto na lang mamatay na si Pangulong Bongbong Marcos o di kaya naman nga mga idol ay magkasakit ng malupa upang maghirap. At ang mga taong nagsasabi ng ganitong kabastusan nga mga idol ay pilit na sinasabi pa sa harap mismo at ipinagdarasal sa Panginoon na tinatawag nila na hindi natin kilala kung sinong Diyos. Nagpapatunay lamang ito mga idol na ang ating ilan sa ating mga kababayan ay bulag sa katotohanan at bulag sa mga sinasabi ng ating Panginoon na huwag ninyong ipagdarasal ang sinuman na nakakaranas ng malubhang pagsubok, lalo na kung mayroon itong malubhang karamdaman. At sinasabi pa nga mga idol na huwag ninyong ipanalangin na sila ay mamatay dahil hindi ito mangyayari, dahil ang panalangin na ito ay hindi sa Diyos kundi sa kaaway na si Satanas. Kaya naman ang sino man sa inyo na ipagdarasal o ipanalangin na ang kapwa ninyo ay mamatay na, ay ito ay panalangin mula sa kaaway ng ating Panginoon, na kung saan nga mga idol ay tinuturo ng ating Panginoon na ipanalangin natin ang sinuman na nagkakaranas ng malubhang karanasan o karamdaman o di kaya naman ay matinding pagsubok sa kanilang buhay. Ipagdarasal natin at ipanalangin na sila ay makaraos o di kaya naman ay malampasan ang mga matinding pagsubok na ito, at hindi ipanalangin na sila ay maghirap o mamatay. At para sa mga tao nga mga idol na nanalangin na mamatay na ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ay narito ang sagot ng ating isang kababayan na kung saan nga mga idol ay ipinagtanggol niya ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. At para sa mga nanalangin at nagdarasal na mawala na sa mundo o di kaya naman yung magkasakit ng maluba ang ating Pangulo, ay ang panalangin din ng ating kababayan na ito ay divine justice, na kung saan nga mga idol ay Panginoon mismo ang kikilos para sa mga nagdarasal at nagpapanalangin na mawala na sa mundo ang ating Pangulo, na kung saan ay itinalaga mismo ng ating Panginoon upang mamuno sa ating bansang Pilipinas. Salamat na lamang mga idol at may katulad pa ng ating kababayan na ito na isang katulad niya na kung saan ay tumatayo upang ipagtanggol ang ating Pangulo. At marami rin nga mga idol sa ating mga kababayan ang tahimik na sumusuporta sa ating Pangulo. Subalit ang kalaban ng ating Pangulo nga mga idol, katulad na lamang ng mga supporters ng mga DDS, ay walang habas kung manira, walang habas kung gumawa ng mga fake news na kung saan nga mga idol ay totoo nga na nakakasira sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa pag-unlad nito. Kaya naman panoorin natin at sabay-sabay natin pakinggan ang mensahe ng ating kababayan na ito, na kung saan nga mga idol ay ipinagtanggol ang ating Pangulo at ang ating bansang Pilipinas, na sinasabi niya na huwag ninyong hamakin ang itinalaga ng ating Panginoon na maging Pangulo na si Bongbong Marcos, dahil ang divine justice ng Panginoon ay hindi titigil hanggat ang mga tao na nalangin ng kasamaan para sa ating Pangulo ay nandyan, at kayo mismo ang makakaranas nito, ayon sa ating kababayan na ito. Mga tatak Marcos, mga katatak Marcos, handa na ba kayo ma-witness kung gaano kamakapangyarihan ang divine justice na galing sa Diyos? Kamakailan lang hiniling ko ang hustisya ng Diyos sa ginawa ninyong pambababoy sa Presidente ng Pilipinas habang siya ay nasa ospital, umaharap sa matinding pagsubok sa kanyang kalusugan, at ang iba sa inyo tuwang-tuwa, humahalakhak, nagsasalitang gaba. At ang pinakamalapit, pinatay niyo na talaga at in-involve niyo pa ang Diyos na granted ang wish ninyo. Pumanaw na si Benjamin Bong Duterte, ang nakababatang kapatid ni former President Rodrigo Duterte. Ito na ang pinakamalapit na ginawa ninyo. Dahil ayaw ng Diyos yan na kapag ang tao umaharap sa matinding pagsubok sa kalusugan niya at walang muwang sa pinanggagawa ninyo na binababoy niyo yung pagkatao niya, Kaya hiniling ko ang divine justice at hindi talaga ako titigil
paulit-ulit ko yan isisigaw. Dahil alam ko kapag ang divine justice na ang humagupit sa inyo, hindi ka talaga makakatakbo, wala kayong matatakbuhan. Dahil ang divine justice ay walang duda, mangyayari at mangyayari yan. Tandaan nyo yan. Dahil ang Diyos kahit na kailanman ay hindi ka mapipigo kapag hiniling mo yung hustisya niya para sa taong maka-Diyos at malinis na puso, at yan ay si PBBM, ang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sobra-sobra na ang pinanggagawa ninyo. Bumabagsak ang Bansang Pilipinas sa pambabago niyo sa pagkatao ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Nadadamay ang ekonomiya ng Bansang Pilipinas sa pambababoy ninyo. Mga wala kayong kalapastangan. Ngayon ihanda nyo ng sarili ninyo. Dahil kapag ang divine justice na ang hinihiling ng tao para sa taong maka-Diyos at malinis na puso, hindi ka bibiguin ng Diyos dahil kumakapit ka sa kanyang salita kung saan pinag-uutos niya. Igalang mo at respetuhin mo kung sino ang niluklok na dyan bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, dahil ang kapangyarihan niyan ay galing sa Diyos. At kung sino man ang hindi sumunod sa nakasulat dyan ay parurusahan ng Diyos. Isang utos mula yan sa kanyang salita, na ang kanyang salita ay salita ng Diyos, ang Diyos ay ang kanyang salita. So paano ako mabibigo kapag hinihiling ko ang divine justice para kay PBBM? Pagkatapos ng impeachment, pagkatapos pinagsigawan na napatay na siya, humalakhak kayo ngayon. Dahil yung iba nilasap na yung mainit at nag-aapoy na divine justice. At yung isa, parating pa lang. Kakapanood ko pa lang, parating pa lang, oh. Then expected ko yan. Kapag hiniling ang divine justice, mangyayari at mangyayari yan. Dahil ang Diyos, kapag hiniling mo yung hustisya niya, ibibigay niya, lalo't lalo na kay PBBM, na maka-Diyos, malinis ang puso, at ang hangarin niya ay para sa mga taong may hirap. Hinihiling niyo, di ba? Mamatay. At ang pinakamalupit, pinalabas niyong patay na at dinamay niyo pa ang Diyos na granted na ang kahilingan ni Cara David na mamatay lahat ng kurap at kasama si PBBM dyan. At sinatawag yung mastermind. Halakhak! Lakasan niyo yung halakhak niyo. Tingnan natin! Tingnan natin. Ihanda niyo lang yung sarili ninyo at kumapit kayo kung sino man ang Diyos na tinatawag ninyo. At ito nga mga idol ang mga pahayag at mensahe ng ating kababayan na ito, na kung saan nga mga idol ay pinagtanggol ang ating Pangulong si Bongbong Marcos sa mga tao na pilit na sinisira ang pangalan nito. Kaya naman para sa iyo kabayan, maraming salamat sa iyo sa pagtayo at pagtanggol sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa mga pahayag at mensahe ng ating kababayan? Nagpapasalamat ba kayo sa kanya dahil sa pagtanggol sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos? Ano ang inyong opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section.